Guys, sobrang bait ni auntie. Diba, sinasabi ko sa inyo, ang strict niya sa amin. Pero gumagawa siya nito para sa mga guests niya. Pero before niya raw ma-meet, hindi niya pag ginagawan yung guest. So, pag na-meet niya, sa kanya lang ginagawan. And ang dami niyang sinabi sa amin bago kami mag-check out. Para talaga siyang legit auntie, guys. As in, 10 a.m. na. Tapos, nag-shoot kami kaninang 5 a.m. Imagine niyo yun. Tapos, 8:30 breakfast. Napakabait ni auntie, as in, guys, sobra. Mag-stay kayo dito. Hostel Mount Fuji, sobrang tahimik lang. Medyo strict sila sa house rules kasi magkakatapat yung rooms. Ayun si auntie, guys. Sayang hindi ko napakita. Hindi ko napakita kasi nga natatakot ako sa kanya. Withdraw lang kami, guys. Suwi ka? Sige. Nagbili kami toothpaste. Nakalimutan kasi namin. Mochi! Hirap ma-distinguish kapag walang snow. Yan nga ata. Yan yung Mount Fuji. Tour ko kayo, guys. Dito sa Gikuji Station. Ayan lang siya. Isa lang yung top out. Super ganda ng neighborhood na yan, as in. Maya mag-take ako picture. 10:22 pa dadating eh. Ito yung public toilet nila, guys. Sobrang ganda. Diyan ako nag-toothbrush. Diba bumili kami toothpaste. Dito kami nag-toothbrush. Ayan na. Sobrang linis. Sobrang ganda. Tignan niya naman, guys, yung puno. Oh. Next time, balik tayo na autumn foliage talaga. Ang ganda dito. As in, ito pala yung hintayan. Ayun, guys, ikukwento ko na pala nga sa inyo. Sige na, ikukwento ko na dito kahit 34 minutes na lang kayo. Yung naging experience namin dun sa hostel. Pagdating namin, pwede kami mag-iwan ng luggage, pero hindi kami inalaw mag-early check-in. So, ang ginawa namin, nag-shoot kami until 11:30. Tapos, nakarating kami ng hostel around 1:30 siguro. Tapos, nag-iwan lang kami luggage kasi 4 p.m. pa yung check-in. Tapos, after na mag-iwan ng luggage, shoot konti, tapos hanap kainan. Somewhere lang, sa within the neighborhood. Grabe yung serving nila dito, guys. Sobrang laki, sobrang dami. Dumating kami sa hostel mga 3:45, tapos inalaw niya na kami mag-check-in. Tapos, si Israel lang yung pumasok kasi si Israel yung gumawa ng booking. Kung sino lang daw yung nag-book. Pagpasok na Israel doon, nasa labas lang kami ni Kim. Ang tagal na Israel lumabas. Tapos kinamusta ko siya. Sabi ko, ba't ang tagal mo lumabas? Dami pa raw sinabi ni auntie ng mga house rules. Tapos meron kasi siya isang papel na puro house rules talaga, guys. With time. Kung ano yung... Basta, ang dami talaga house rules, guys. Parang ang nasa Pinoy Big Brother, ganun. Sabi ni Israel, pwede daw ba picturean niya na lang yung house rules, yung papel? Sabi niya, no. Read it. Parang pinabasa sa kanya lahat. Tapos, explain daw ni Israel sa amin. Tapos, nung pumasok na kami ni Kim, binasa ko yung nasa dining. Sabi niya, no, you have copy on your room, sabi. Hindi yun, binasa ko mahigpit nga. Sa curfew, sa mga lights, sa aircon. Tapos yung toilet sa amin, sa babae, lagi lang nakababae. Ganon. Basta, pero sobrang linis ng hostel niya. So, after nun, ayun, tapos nahihiya ako, andito kasi sa Israel eh. Yun, after na, bumalik kami dun sa favorite naming coffee shop, guys, kay Lolo. Nandun din yun sa vlog ko na before, panoorin nyo yun, guys. Nandun pa din sila, tapos sila pa rin mag-asawa yung nag-ooperate nung coffee shop na yun. After nun, umuwi na kami. Yung mga spots na along the way, pa uwi sa hostel, yung nag-shoot din kami, yung may mga street lights, ganyan. Ang aga matulog ng mga tao dito, guys, para ka talaga nasa probinsya. As in, parang 5:30 p.m. nun,
wala na halos tao. Ganun kalala dito sa neighborhood na to. Tapos kaninang morning, 5 a.m., lumabas na kami ng hostel. So, 4:30 ako nag-alarm. Tapos, 5 a.m. kami nag-shoot. Kaya puyat yung mga mata namin, parang pagod. Tapos, after nun, umuwi kami ng hostel, 6:30 a.m. Tanda ko yun. Tapos, natulog ako until 8:30 a.m. Kasi 8:30 a.m. yung breakfast ni auntie. Free yun, guys. Kasama yun sa fee ng hostel. Tapos alam nyo ba, yung breakfast niya, yung parang, di ba sabi ko nga medyo strict si auntie. Pero may reason naman kung bakit siya strict. Nanong niya pa kami, kasi ano yun, parang bread ay toast, sausage, salad, egg. 4 yun. Tapos may checklist dun kung ano yung gusto mo lang. Tapos kung yung ayaw mo na food, i-cross out mo para ayaw niya na may masayang na food, ganun. Nag-alarm ako 8:30. Tinitignan ko sila Israel, tapos si Kim tulog pa. Then nag-scroll muna ako sa cellphone. Bandang 8:32, guys, may kumakatok sa room namin. Sabi, good morning, gumaganon si auntie. Sabi ko, sa isip-isip ko, gusto ko pang matulog. Pero strict siya sa free breakfast, kailangan 8:30. Tapos nagigets ko naman bakit ganun, kasi hostel nga siya. 4 yung rooms eh. May mga guests din sa iba't ibang rooms. Tapos siguro ang gusto niya magmingle yung mga tao, yung mga guests niya, magkakilanlan, ganyan. Isang dining table yun. Tapos si auntie nagluluto dun sa kitchen, tapos nandito kami sa labas. Dito lang sa labas ng kitchen, sa dining. Tapos nakikita namin siya nagluluto. Tapos yung katabi naming isang couple, nag-uusap sila, nag-i-English sila minsan, tapos biglang nag-iiba yung language. Tapos tumitingin sila sa aming tatlo nila, Kim. Parang gusto din nilang mag-small talk, ganun. Naririnig ko, nag-Ishlibidish sila. So sabi ko lang voice out, sabi ko, Ishlibidish? Parang parang French? Parang French, sabi ko kala Israel. Tapos nagsalita yung babae, sabi niya, no, it's actually German, Ishlibidish. Sabi niya ganun. Tapos sabi ko, oh yeah, that's why it sounded familiar ka ako. Sabi ko, where are you from? Tapos sabi nila, they're from Germany. Then sabi ko, oh, my brother lives in Germany, he works there as a nurse, ganun. Parang dun ko na gets kung bakit gusto ni auntie na sabay-sabay mag-breakfast lahat ng guests niya. Sorry guys, ang haba na nito pero sana may makinig pa din kahit paano, kasi natutuwa talaga ako sa experience namin dito. As in, nung 2023, nung napadaan kami dito sa Fuji Yoshida, Shishimo Yoshida, gusto ko na dito magstay. Tapos ayun, nung nag-check out na kami, kinausap niya kaming 3. Nila Kim, nila Israel. Kinausap niya kaming 3 dun sa pintuan, sa entrance. Sabi niya, meron daw siyang something for us. She made daw yung simple lang siya guys. Crochet na keychain na Mount Fuji. Tapos, sa akin kulay red. Tapos, habang binibigay niya isa-isa sa amin, may mga message siya. Yung sa akin, message niya. Wish daw niya good luck, ganyan, sa marriage namin next year. Tapos, good health, ganyan. Tapos, kay Israel, sabi niya, parang ganun din, praying for your success, good health. Tapos sabi niya kay Israel, take care of her, sabi niya. Tapos tinuro niya ako, tapos doon ako na-touch, kasi parang talaga siyang parang tita mo na meet mo lang, tapos nag-a-advise lang ganun. Tapos sabi niya kay Kim, parang I pray for you to have girlfriends, sabi niya kay Kim. Dito na yung train guys, yung mga kasama namin maghintay. Kawaguchiko will arrive soon. Please wait behind the yellow tiles. 四国方面行きの電車が参ります。お降りの際はお手札の押しボタンでお知らせください。Thank you po. Dumaan yung mga na-meet namin. Napakababait nila tita. Ano sila? Hindi ko natanong name. Pero tinanong ko taga saan kami. Sabi ko Bulacan. Sabi niya taga Rizal sila.
Welcome aboard the Kaiji and the Fuji Excursion Limited Express bound for Shinjuku. Kakain na ang mga gutom, guys. Gutom na yung dalawa na yan. Kain na muna kami. Palit na pala ako. Hindi naman ako makakasla. Sa Shinjuku na kasi kami. Sobrang busy na. Kakain muna. Falling to pieces in my room. Are you coming over? That's cool. I could use a little something to do. We could go outside, take a little ride if you want to. That's cool. Pakasarap guys. Iba talaga pag dito sa Japan, may ano ko like. Walking out my head through open windows, 'cause that's what I feel like. Kumain muna kami guys kasi wala kami reservation. Paupo pa rin naman kami mga 40 minutes. Pero yung 20 minutes na biyahe nakatabi na. Nakakabiyahe. Kaya kain muna kami bago kami mag-shoot ulit. Last day out ng City Lights. Hindi ako kumakain ng kimchi na hiwalay guys. Sinahalo ko sa kanila. Egg. Naka-Diyos lang naman. Alam niyo ba guys, naka-dress pa ako. Ito talaga go-to place namin is pag wala namin kakainin. Hirap kasi mag-isip guys ng kakainan, tapos may kasama pa kami. Hirap naman din mag-try ng bago, tapos may masarap.月明かりが君の影を包んだ触れたい距離なのに君は遠い存在で君の声がまだ響いてる